Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with Laverne Duhot. Ito nga pong programa naghahatid sa inyo ng tugon sa ating bawat tanong dahil every week meron tayong tanong na binibigyan sa atin ng tugon ng Panginoon. Kaya naman napaka-importante po na kayo ay kasama namin at nag-aaral dahil tayo po ay napupunan ng salita ng Panginoon para nasasagot ang mga katanungan ugnay sa ating mga buhay-buhay. At bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan, siyempre, gusto kong batiin lahat ng mga nanonood sa atin sa buong mundo at binabati po natin ang mga kapatid na ito. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. At sa lahat po ng mga kaibigan natin sumusubaybay naman dito sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, ang akin pong pagbati ay isang mapagpalat mabiyayang gabi sa ating lahat dahil tayo po'y sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. So maraming salamat po for joining me tonight at tinitiyak ko po sa inyo sa biyaya ng Panginoon mapapagpala kayo sa inyong mapapakinggan at sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. And of course, gusto ko nang batiin lahat ng mga kaibigan natin at mga suki na natin. Please, ako po ay naglalambing lang kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan. Pwede po bang sabay-sabay natin gawin ngayon na pakishare yung ating broadcast nang sa ngayon ay sama-sama po tayo mapagpala. Hindi lang ating mga sarili. Kabilang na rin po yung ating mga kaibigan, at kakilala, at of course sa ating mga kapamilya. So please pakishare po yung ating broadcast tonight nang sa ngayon ay marami mapagpala dahil napaka-timely at napapanahon talaga ng ating mga pinag-uusapan at pag-uusapan ngayong gabi. At syempre pa, binabati po natin si Brother Willie Wilson Tiongson Laigo. Actually, si Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. At ang balita ko ay na-ordain na si Pastor Willie and we hope to see you soon. Sa nagtatanong kung anong title ng song, yan po ay Kampante. Permanente pala. Ang sa Papuri 25. Confident pa, Permanente. Ang pag-ibig ng Panginoon ay permanente. Yun po ang title ng song, Permanente, mula sa panulat ni Mr. Paul Armesin. Once again, taken from Papuri 25 album. Napakaganda po ng song na yan. And binabati natin si Ate Amel Flores na talaga namang abalang-abala because tomorrow is a special day para sa aming lahat and of course for Nanay Alice. Kaya naman, advance happy birthday. Advance 80th birthday. Naku, talagang biyaya ng Panginoon ng mahabang buhay. So, Nanay Alice, hello and happy birthday. Magkita-kita po tayo tomorrow sa inyong napaka-ingranding kaarawan. So, mula po sa aming pamilya, aming pagbati kay Nanay Alice Flores ng happy 80th birthday. And, binabati natin sila Sister Meruela Corpus. Nandiyan din sila, of course, Sister Norma Vitales, Sister Sally, and Brother Joel Rayo. Maraming salamat po for joining us tonight. So magtawag pa po tayo. Alam nyo, napakaganda po ng pag-uusapan natin as usual. At ito po ay magagaling sa salita ng Panginoon. At kung kayo po ay hindi pa nagla-like, nag-follow, at nag-share at subscribe sa ating pong programa, please ay mag-subscribe na po kayo and don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. And tonight, ang ganda ng pag-uusapan natin, meron tayong tanong na sadyang napapanahon. At sa atin pong episode na, bakit ko nasabi napapanahon? Kasi ito po ang tanong ng maraming mga tao. Is God testing you? That's our message title for tonight. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan, talaga bang sinusubok tayo ng Diyos o sinusubukan tayo ng Diyos? At alamin po natin yan. Of course, mga pagbati pa po from Kuwait kay Brother Andy Magalong. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. And binabati rin natin si Sister Marisa Remo Paganpan. Hello din kay Brother Ruel. Maraming salamat po for joining us tonight. At sa mga kaibigan po natin sa Taytay, sa Gospel of Grace and Truth Christian Church, thank you so much for the invite last Sunday. At makikita-kita pa po tayo dahil meron tayong nilulutong magandang gawain soon. So, salamat sa mga kapatiran natin. At excited na po ako pag-usapan na natin ating mga dapat pag-usapan. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa.
At sa pagpapatuloy po na ating programa, welcome po sa ating mga kaibigan at ang oras natin ay 40 minutes after 7. Ngayon pong bisperas ng araw ng kalayaan. Yes, bukas po FYI at alam po hindi po ninyo nakakaligtaan ay pagdiriwang po ng lahat ng mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas ang araw ng kalayaan. Pero higit pa po dyan, dapat tayo mga mananampalataya ay pinagdiriwang natin ng kalayaan na natamasa natin nang tayo po ay nanampalataya kay Jesus sa bugtong na anak ng Diyos. At bilang pagdiriwang sa araw ng kalayaan bukas, meron tayong katanungan na bibigyan natin ng pansin para tayo po'y mapalaya na kung tama ba yung ating pinapaniwalaan, baka naman mali po ito. Kaya kinakailangan nating pag-usapan ngayong gabi. So, kaibigan, ito na po yung ating question for tonight na sabi ko kanina ay sadyang napapanahon. So, kaibigan, ito yung question natin. Kapag nahaharap ka sa problema, totoo bang sinusubukan ka ng Diyos? Once again, this is our question for tonight. Kapag may problema kang kinakaharap o kaya nararanasan mo yung mga problema, sa tingin mo ba ikaw ay tinitest or sinusubukan ng Diyos? Kung kayo po ay may sagot sa ating tanong, please give us your answers at ilagay po sa ating comment section. At habang hinihintay pa po natin ating mga kaibigan, binabati natin patuloy ang ating mga kaklase pang nanonood. Of course, si Brother Philip Vitales mula sa Taiwan, kung hindi ako nagkakamali, sa Taiwan. Hello, Brother Philip. Kumusta ka na dyan? At salamat, kahit ikaw ay nasa ibayong dagat, ay hindi ka nakakalimot at tayo ay samahan sa ating Bible study online. And blessed evening din po sa inyo, sabi ni Sister Dolores Santa Ana. At binabati rin natin, of course, sila Brother Vicky Losito. Naku, maraming salamat, bro. Talagang pinagpala kami last Sunday. And belated happy birthday sa iyo. Maraming salamat sa kanyang pagpapakain sa amin itong last Sunday. Sino mga nag-celebrate pa ng birthday this week? Wala na tayong maalala maliban kay Nanay Alice. So sa lahat po ng mga nagdiriwang na kanilang birthday, happy birthday. So once again, ating question for tonight, kapag nahaharap ka sa mga problema, talaga bang sinusubukan ka ng Diyos? So sa ating pong pag-aaral sa gabing ito, alamin po natin kung talaga bang tinitest tayo o sinusubukan tayo ng Diyos ay kapag tayo po'y nakakaranas ng mga problema. If this is true, alamin din po natin kung sa Diyos nga ba talaga nagmumula ang ating mga problemang kinakaharap. Gaya po ng sinabi ko kanina, pagdiriwang po natin bukas ang araw ng kalayaan, kaya naman mainam pong pag-usapan natin at alamin natin ang katotohanan. Kung talaga bang tinetest tayo o sinusubukan tayo ng Diyos kapag may problema, kung ito ay tama o kung ito po ay mali, dapat mapalaya na po tayo at malaman na natin ang katotohanan. Sabi nga po ng Biblia, the truth shall set you free. At sa isang pangkaraniwang problema kinaharap ng mga tao sa ngayon, kung bakit siya po ay nasusuong sa problema. Dito natin simulan na ating pag-uusap, mga kaibigan. Alam niyo ba kung bakit ang mga tao po, ayon sa Biblia, ay nasusuong o napapasok sa mga pag-aaway, mga sigalot ng buhay? Alam niyo kung bakit? Dahil pangkaraniwan po ay sa mga inggitan at selosan. Sipin niyo yun, ha? So may ugat ang pag-aaway. Hindi naman bigla ka na lang magagalit at aawayin mo yung kapwa mo o yung kapwa mo iaawayin ka. So sabi ng Biblia, ito raw po, minsan pa, ay ang pinagmumulan nito, pinag-uugatan nito, ay inggit at mga pagseselos. Ayon sa James chapter 4, verses 1 until 3. So basahin po natin ang sinasabi ng mga talatang ito. Basahin natin, this time sa Tagalog. Kasi may mga nagre-request Tagalog daw po yung mga verses na bigay natin at yung ilang pa mga dapat nating ipaalala po sa kanila. So alamin natin sa Mabuting Balita Biblia. Muli po Santiago 4, mga talatang 1 hanggang 3. Yan. And saan nanggagaling, sabi ng verse 1, ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa? Yung nasa dito is desire na naglalaban-laban sa inyong kalooban. Verse 2, meron kayong minimiti ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya't kayo'y nagagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Verse 3, at humihingi man kayo sa Diyos, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin.
Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. So malino po mula sa mga talatang ito, once again, in James chapter 4, verses 1 to 3, ay isa-isahin po natin kung bakit nagkakaroon ng pag-aaway ang mga tao. So, isa-isahin po natin ang mga talatang ito at bigyan natin ng pansin. Nilagay ko sa Tagalog para mas lubusan nating ma-appreciate at maramdaman sa ating mga puso ang mga paalalang ito sa atin ng Panginoon. Mula sa James chapter 4, verses 1 to 3. So, ba't nagkakaroon ng pag-aaway-aaway ang mga tao? Number 1, dahil sa masasamang pagnanasa ng tao sa kapwa niya. Ito po ay pinapatutuhanan sa atin once again ng James chapter 4 verse 1 o Santiago 4:1. Saan nagagalang ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? That's number 1. Number 2, hindi nakakamtan ng tao ang kanyang mga minimithi sa buhay dahil sa hindi rin naman siya humihingi sa Diyos. Nakita nyo na, marami mananampalataya sa ngayon, ayaw humingi sa Diyos. So ito yung dahilan kung bakit may mga inggitan at selosan. Meron kayong minimithi, sabi ng verse 2 ng Santiago 4. Subalit hindi ninyo makamtan, kaya papatay kayo kung kailangan. Papasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo yung nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So ito po, mahalagang bagay na buruhin natin sa ating isipan. Kaya kayo hindi nyo nakakamtan yung mga bagay na inyong kailangan, yung iba pumapatay pa talaga, gumagawa ng masama. It's because hindi po kayo humingi sa Diyos. Pwede naman humingi sa Diyos. Now, third reason ba't nagkakaroon ng pag-aaway ang mga tao? Humihingi man daw ang tao sa Diyos, pero hindi naman tama ang kanyang layunin. Kundi mapagbigyan lang ang kanyang pansariling kagustuhan. Nagiging selfish ang tao Kaya hindi po ito talaga bibigyan ng tugon ng Panginoon. Naubasahin po natin ang Santiago 4:3 this time. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil, ito yung reason, dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan o yung mga pansariling pagnanasa sa buhay. So, ito po ito ay malinaw na tinutugon sa atin ng Panginoon ang mga katotohanan ito para maging malinaw din po sa atin. At nakita rin natin mula sa mga talatang ito kung ano yung pinagmumula ng pag-aaway-aaway ng mga tao. Inggit at selos. At ang pag-iinggit po at selosan, hindi po yan ang dapat nararanasan o hindi dapat yan ay likas sa ating mga mananampalataya. So, kapag merong inggitan at selosan, talaga pong aasahan na merong awayan. Now, susunod nating tanong para masagot natin yung tanong kanina na kapag tayo ba ay nahaharap sa mga problema, sinusubukan ka ba talaga o tinetest ka ba talaga ng Diyos? Now, kung tinetest ka ng Diyos, kapag ikaw ay may problema, ito yung susunod nating tanong. Ang Diyos ba ang nagbibigay ng problema sa atin? Well, the answer is, kung kayo po'y sumusunod sa ating ministeryo, hindi po. Dahil dito na po tayo nagkakaroon ng problema kapag hindi po natin alam ang tunay na sagot sa tanong na ito. Marami akong tinatanong, naniniwala ba kayo na hindi nagbibigay ng problema ang Diyos? May mga iba hindi sumasang-ayon sa akin, sinasabi nila, hindi, pinapahintulutan din ng Diyos ang problema. Pero para sa akin po, kung sinusundan ninyo ang ating ministeryo at kung talagang binabasa ninyo at pinapakinggan natin ang Ebanghelyo, hindi po kailanman pwede magbigay ng problema ang Diyos. Pawang binibigay niya po sa atin, solusyon. Ang gumagawa ng problema, tao. So, ang papel ng Diyos ay bigyan tayo ng solusyon. Ang problema po talaga ay nag-uugat sa tao. Kasi meron siyang free will, free choice. Hindi ka naman pipigilan ng Diyos Pero He will give you recommendations. Naalala niyo po sinasabi ng Deuteronomy 30 verse 19? Meron kang pagpipilian. Blessing and cursing. Life and death. Sabi ng Panginoon ay, so therefore choose life that you and your descendants may live. So hindi po i-override ng Panginoong Diyos ang inyong mga free choices or free will. Magbibigay lang siya ng recommendations, pero nasa tao pa rin po ang pagpapasya. Pag sumali ang tao, hindi po kasalanan ng Diyos yun. Now, pag sumali ang tao at naasuong sa problema, hindi po galing sa Diyos ang problema. Ngayon, kapag kayo po lumapit sa Diyos, bibigyan niya kayo hindi ng problema, ng solusyon. Kaya nga po yung pangalan ng ating sambahan ay Solution Grace Church because ang hinahanap natin lagi yung mabuting puso ng Panginoon na pagbibigay sa atin ng solusyon. So, dalayan ko po na ito po ay maging malinaw po sa atin.
Now, may ilan po tayong mga nakakasama sa ating programa na paminsan-minsan ay napapatanong sila, sinasabi nila at tinatanong nila sa akin, Pastor, Kuya Laverne, kung tunay pong mabuti at mapagmahal ng Diyos, bakit hindi naman po niya ibinibigay sa akin ang aking mga hiningi sa Kanya? Maganda pong tanong yan. Kung kayo po ay isa sa mga kapatid natin o marahil kayo po ay first time na napadako sa ating programa. Marahil tinatanong mo to, kung totoong mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, bakit meron ako mga panalangin na sadyang hindi niya ibinibigay pa sa akin, Kuya Laverne? Well, this is good question. And I'll be giving you good answer mula po sa salita ng Panginoon. Of course, una, ay bibigyan ko kayo ng 3 answers po mula po sa tanong na ito. Number 1, sabi ng Panginoon, maghintay. So pwede po bang pakilagay sa ating comment section? Maghintay. Maniwala po kayo na kung bakit minsan may delay sa pakiwari natin parang nadidelay. Kasi alam niyo po, meron pong nakalaan na pinakamabuti ang Diyos para sa inyo sa Kanyang itinakdang panahon. Wow! Di ba? Ang tao kasi propensity natin, lagi tayong on a rush. Lagi tayong nagmamadali. Pero ang gusto ng Panginoon, take your time. Sa pakiwari natin may delay. Pero sabi ng Panginoon, maghintay ka because meron akong inilaan na para sa'yo sa aking takdang panahon. At kapag ito ay dumating, talaga pong higit pa sa inyong inaasahan at inaasam. Amen. Ephesians chapter 3 verse 20 tells us, Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. So that's number 1. Now, ikalawang sagot, bakit hindi ibinibigay ng Diyos sa inyo ang inyong mga panalangin? Talagang hindi talaga. Sabi ng Diyos, hindi. Dahil anak ka ng Diyos at pinahintulutan mo siyang maghari at manguna sa iyong buhay, kaya hindi talaga papahintulutan yung mga bagay na makasasama sa iyo. Dahil alam po ng Diyos ang mga bagay na dapat lamang para sa iyo. So kung meron kayong mga bagay na hinihingi at napakatagal ng panahon na talagang hindi po ibinibigay, at alam mo na makakasama sa iyo, hindi talaga ibibigay ng Diyos yan sa iyo. James chapter 1 verse 17 tells us, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Mga kaibigan, mga kapatid, pawang mabubuting kaloob at sakdal na kaloob lamang po nagmumula sa Diyos. Hindi po niya pagnanasahan o ahayaan ang kanyang mga minamahal anak na bigyan ka ng Diyos para ikaw ay mapasama kasi mahal na mahal ka sa Kanya. Third answer, kung yung number 2 ay hindi, ito po ay hindi talaga. Alam niyo kung bakit? Dahil may masama tayong pakay, may masama tayong layunin, may masama tayong interest at motibo kung bakit natin hinihingi sa Diyos ang isang bagay na yan. Magiging sanhi po ito ng iyong kapahamakan. So nababasa po ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Minsan nadadala tayo ng sama ng loob, ng galit. Minsan nananalangin talaga ang ilan. Pag merong naninira sa atin, merong umaaway sa atin, minsan sinasabi ng iba, naririnig ko lang. Ako rin naman nung araw nasasabi ko, Lord, itong taong to, sama-sama. Sana mapahamak siya. Hindi po talaga papakinggan ng Diyos. Kasi wala po sa ministeryo ang Diyos para kumitil ng buhay. God is in the ministry of giving life. So James chapter 4 verses 3-4, you ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Adulterers and adulteresses. Grabe, hirap basahin nun. Do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So, kapag may pinagpipray po kayo, na talaga naman, alam mo naman bilang mananampalataya, hindi po sumasang-ayon sa inyong kalooban, lalo tigit, ibig sabihin, hindi rin po ito sang-ayon sa kalooban ng Diyos dahil mapapasama po kayo, hindi niya po talaga ibibigay sa inyo ang inyong mga panalangin. Alam niyo, pinakamabuti pong ehemplo dito ay si King David. Ugnay sa ating pinag-uusapan. Kung bakit humantong po siya sa pagpatay at sa pagkakasala ng pangalo niya dahil, alam niyo, hindi siya humingi sa Diyos. Hindi siya humingi ng babaeng mapapangasawa na walang sabit, dalaga. Napasama tuloy siya. Sabi dito ng 2 Samuel chapter 12 verse 8, I gave you your master's house and your master's wives into your keeping, and gave you the house of Israel and Judah. And if that had been too little,
I also would have given you much more. So mga kapatid, kung sa tingin mo ay yung natatanggap mo sa ngayon, sabi ng Panginoon, kung sa tingin mo maliit pa yan, ba't hindi ka humingi? Once again, sabi dito ng Panginoon in 2 Samuel chapter 12 verse 8b, and if that had been too little, kung maliit pa yan, kung kulang pa yan, sabi ng Diyos, I also would have given you much more. Ang problema, hindi siya humingi. Now, ang pakiwari ko, kung ba't hindi siya humihingi ng mapapangasawa na walang sabit kasi ang mata niya nakafocus kay Bathsheba, na mali naman talaga, hindi pwede. Ngayon, kung meron po kayo mga gustong maging girlfriend, boyfriend, pero may sabit, meron ng karelasyon, hindi po dapat pinapanalangin natin, kagaya ni David, no? Na humantong pa sa pagpatay, ipinapatay yung asawa ni Bathsheba para maangkin lang po ito. Now, kung bakit hindi po niya pinag-pray, of course, sa Bathsheba, alam niyang mali po iyon. So talagang hindi po ipagkakaloob sa kanya yung kanyang hinihingi. At dahil alam din naman ni David na meron siyang masamang motibo sa kanyang puso. Ang gusto pong sabihin na sa kanya ng Diyos, at sa atin din, kung meron kang kailangan at sa tingin mo ay kulang pa yan, ba't hindi mo hingin sa akin? Halimbawa, yung asawa mo, may problema ka. Huwag ka humingi ng pamalit sa asawa mo. Sabi mo, Lord, give me the love. Buhayin mo ang pag-iibigan namin sa isa't isa. Alam niya, pag hiningi niyo po yan sa Panginoon, ibibigay niya sa inyo. Halimbawa, nararamdaman mo parang na-fall out of love ka sa asawa mo. Lord, pag ningasin mo yung aking pagmamahal sa aking asawa, lasingin mo, Panginoon. Di ba? Ang pag-iibigan ay dapat para kang nalalasing talaga sa pagmamahal. Bigyan mo rin ng pag-ibig ang aking may bahay. Hindi yung magpipray ka na, Lord, bigyan mo ako ng bagong may bahay. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Kung kayo po ay pinagsama, pagyayamanin po ng Panginoon yan, all you have to do, at baka naman nakakaligtaan mo nga, hindi mo yan ipinagpipray. So ganito po ang ipinapaalala sa atin muli ng James chapter 4, verses 2 to 3. Meron kayong minimiti, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Papasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, pero hindi ninyo maangkin, kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong minimiti dahil hindi kayo humingi sa Diyos. So nakita po natin, no? Ang ganda ng puso ng Panginoon. Hindi ka humihingi kasi. Then verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Bakit? Dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. And verse 4, at hanggang 3 lang pala tayo. Sige, hanggang 3 lang muna po tayo. Now, samantala, alamin po natin ang tugon sa ating question na this time. Kapag naharap ka ba sa problema, totoo bang sinusubukan ka ng Diyos? So dito na. At nang minsang itinuro ko po ito na hindi po talaga nagbibigay ng problema ang Diyos. At meron pong ilan, actually medyo marami, sinasabi nila, hindi, Laverne, nagbibigay pa rin ng problema ang Diyos. Well, gaya ng sinabi ko po kanina, at sinasabi po ng Biblia, at hanggang mamaya po papatunayan po ito sa inyo, na hindi po may akda ng problema ang Diyos. Hindi siya pwedeng magbigay ng problema. Ang ibinibigay po niya, solusyon sa tao. At gaya po ng sinabi ko kanina, meron pa mga hindi sumang-ayon sa inyong lingkod. Sabi nila, Pastor, mali po kayo. Ipinapahintulot po ng Diyos ang mga problema. Para gamitin niya po ang problema ito para i-shape up, i-mold yung ating mga karakter sa pamagitan ng kanyang pagdidisiplina. And pag pinag-usapan po ito, napaka-pamoso, napaka-famous po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Basahin po natin siguro doon na tayo sa Kuya Abe, sa Tagalog na lang. So basahin natin sa Mabuting Balita, Biblia. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So ito ay pangkaraniwang binibigay na talata kapag nagkakaroon ng problema ang tao at sinasabi nila na, kasi naman pag binasa mo talaga sa Tagalog, no, hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema, hindi mo makakaya. Para bang ang Diyos mismo ang nagbibigay ng problema. Pero matibay ko pong pinaninindigan, hindi po pwede magbigay ng problema ang Diyos dahil kung siya po'y magbibigay ng problema, tila naubusan na po siya ng magagandang pamamaraan para ang kanya pong mga minamahal na anak ay ituwid at disiplinahin. Ngayon, meron pang iba nagsasabi, nagbibigay din po daw ang Diyos ng mga sakit, ng karamdaman, dahil ito po ay gagawin niyang pagsubok sa kanila, trahedya, sakuna at aksidente. Now, ito po ba ay totoo? Kasi kung ito po ay totoo, halimbawa, bibigyan po kayo ng Diyos ng mga sakit
ng trahedya, ng karamdaman, aksidente, at ito po'y humantong sa inyong kamatayan, ang tanong, kung kayo po'y dinidisiplina at itinutuwid ng Diyos, kayo po'y namatay, paano nyo malalaman na kayo po'y dinidisiplina? Paano kayo matututo kung kayo'y patay na? So it doesn't make sense. Now, I've got good news for you. Hindi po gagamit ang Diyos muli po ng mga trahedya, sakuna at aksidente. Kung meron man kayo nababalitaan, hindi ko alam kung ano man po iyon. Pero pinapaniwalaan ko salita ng Panginoon dahil gumagamit po siya ng mabubuting pamamaraan para ituwid niya po tayo. At hindi po siya nauubusan ng mabuting pamamaraan para gumamit ng problema at suliranin para kayo po ay patatagin sa inyong mga karakter. Of course, gagamitin po ng Diyos ang problema na tayo may kagagawan kasi naroon na yun eh. Gagamitin niya po ang mga masasamang pangyayari para sa ating ikabubuti. But I want you to know that hindi po galing sa Diyos ang problema. Hindi po siya pwede magbigay ng problema. Wala siya nun eh. Ang ibinibigay po ng Diyos, solusyon. Kasi marami siya nun. Nasa Kanya ang solusyon. Ang tao po ang gumagawa ng problema. Now, gumagamit po ang Diyos ng mabuting pamamaraan. Ano yung mabuting pamamaraan na ito? Para ituwid at disiplinahin ang kanyang mga anak. Alam niyo po kung ano yon? Ang kanyang salita. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16 until 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, bakit ginagamit ito ng Diyos? Sabi ng verse 17, ito yung sagot, that the man of God, like you and me, may be complete, thoroughly equipped for every good work. So tayo po'y pinagyayaman yung ating karakter sa pamagitan ng kanyang salita. Amen and amen. Now, kung kayo po'y nasusuong sa mga problema, iba't ibang gusot ng buhay, hindi po Diyos ang nasa likod nun. Kasi nga po, kagaya na sinabi ko kanina, hindi po nauubusan ng mabubuting pamamaraan ng Diyos para ituwid ka at ikaw ay kalingain at disiplinahin. Ngayon, kung kayo po'y nandito na sa gitna ng mga problemang ito pang good news. Tayo may kagagawan. Wala kang maririnig sa Diyos na condemnation. Hindi ka, ano ba sa Tagalog na condemnation? Hindi ka huhusgahan ng Diyos. Wala kang panlalait na maririnig sa Kanya. Bagkos, bibigyan ka pa niya, gagamitin pa niya yung masamang pangyayari na ginawa mo para sa iyong ikabubuti. Romans 8:28. Amen and amen. Ang buti talaga ng Panginoon. Alam niyo, kamakailan lamang po, ako ay nag-aaral at tapos na ako mag-aral pala. Nanonood na ako mahilig ako manood ng mga interviews kasi gusto kong matutuhan kung paano yung mga nag-i-interview. And then, meron akong isang napanood na isang newscaster. Ito yung kanyang programa sa YouTube. At meron siyang in-interview na isang dating aktibong artista na ngayon ay nahaharap po sa isang masiding sakit at karamdaman. Of course, masasabi natin problema po ito. Kaya hindi na po siya active sa kanyang pag-aartista at hindi na po siya nakakapagtrabaho. At makikita natin, kung mapapanood niyo po yung interview na yon, yung dating napaka-aktibong artistang ito, ngayon po, dahil sa kanyang karamdaman, ay ang laki po ng pagbabago sa kanyang physical na katawan. Samantala na hininga naman po ng pahayag ang kanyang may bahay nung newscaster na nag-i-interview, ugnay sa kanilang kinakaharap na problema ng kanilang pamilya, ugnay sa kanyang asawa din, mariin po niyang sinabi na sila po ay dumaraan lamang sa mga pagsubok ng Diyos. At ang sabi niya mismo ay, sinusubukan lamang kami ng Diyos. Yung aming pananampalataya sa Kanya. Kung bakit ang kanyang artistang asawa ay may sakit na naghahatid sa kanila ng masiding kalungkutan. Naniniwala po ako marami po sa atin ngayon, kabilang na rin ang ilan sa mga kapatiran natin sa Panginoon na pinapaniwalaan po ito na kapag sila po nahaharap sa problema, sinusubukan lang kami ng Diyos o sinusubok tayo ng Diyos. Now, para malaman po natin kung talaga bang sinusubukan tayo ng Diyos or tinetest tayo ng Diyos kapag tayo po nahaharap sa mga problema, para matuntun po natin yung sagot, alamin natin ang mga pangyayari sa 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 5. Sabi po ng mga talatang ito, moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Verse 3, all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the
wilderness. Alam niyo po sa kasaysayan ng mga kababayan po ni Moses, ng kanyang mga Israelitang mga kababayan nga, na sila po iniligtas ng Diyos sa maraming mga pagkakataon ng kanilang buhay, sa mga kapahamakan, especially sa kamay ng kanilang mga kaaway. Alam niyo po na natiling tapat ang Diyos sa kanila. Pero sila po ay nanatiling pasaway at hindi sumusunod sa panuntunan ng Diyos. At karamihan nga po sa kanila ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos at sila po ay sumusuway talaga harap-harapan sa Diyos at marami po sa kanila ang mga nangamatay sa ilang. At mababasa po natin ang mga patunay, ugnay po sa mga pangyayaring ito sa verses 6 until 10, still with 1 Corinthians chapter 10. Now, these things became our examples, so the intent that we should not lust after evil things, that's as they also lusted. Yung they po dito, yung mga Israelitang mga naging pasaway at tumantong po sa kapahamakan ng kanilang buhay at ang marami po sa kanila ay nangamatay sa ilang. Verse 7, and do not become idolaters as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Verse 8, nor let us commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 fell. Verse 9, nor let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed by serpents. And verse 10, nor complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer, who is of course Satan himself. Now, balikan po natin ang kinasapitan ng mga Israelita, yung mga kababayan ni Moses sa 1 Corinthians chapter 10. Dahil sa kanila pong pagnanasa sa mga masasamang bagay, ibig sabihin, hindi po sila tumatalima sa panuntunan sa kanila ng Diyos na sadyang napakaganda, pero dahil nga po ang ugali nila pasaway, naranasan po nila doon sa kanilang paglalakbay ang samot-saring mga problema at gusot ng buhay. Now, nakikita po natin dito, bagaman nag-provide po ng panuntunan ng Diyos. Hindi nila sinunod. Now, ang Diyos ba nagbigay ng problema sa kanila? Hindi po. Kaya sila nasoong sa gusot, kapahamakan at tumantong pa sa kamatayan dahil sila po ay hindi sumusunod sa panuntunan ng Diyos. Now, isa-isayin po natin kung ano-ano po ang mga pinaggagawa ng mga kababayan ni Moses noon na taliwas sa kalooban ng Diyos. Number 1, sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ay pagtangkilik sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. Kapag kayo po ay kagaya nila, kung ano-ano po yung sinasamba ninyo, hindi lamang po dinutukoy dito yung pagsamba sa mga rebulto, ha? Hindi po, kung kayo po ay masyadong nakafocus ang isipan nyo sa pera, sa kotse, sa bahay, sa lupa, at dito umiikot ang buhay ninyo, ito po ay nagiging Diyos-Diyosan ninyo. Kung saan kayo madalas natatagpuan ninyo mga sarili, ito po ay nagiging Diyos-Diyosan ninyo at naging sanhi po ito para sila po ay mapahamak. 1 Corinthians 10 verse 6, now these things became our example. So, matuto tayo sa kanila na huwag na natin ulit-ulitin to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. So, kung sila po ay nagkaroon ng pagnanasa ng masidhing desire sa mga bagay na makamundo, huwag na natin gayahin bilang mananampalataya. So, that's number 1. Sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Number 2, sila po ay nakiapid. Alam na natin na nakiapid. May asawa ka, naghahanap ka pa ng iba. Hindi po marapat yun. Verse, Verse 8 na this time, 1 Corinthians chapter 10. Verse 8 tayo. Nor let us commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 fell. Kuya, pakilagay natin doon. Meron tayong verse yan eh. Tingnan niyo po dito sa talatang ito. Dahil po sa kanilang pagkakasala, agad-agad, in just one day, 23,000 fell. Balikan mo kuya sa meron yan sa verse 8, binasa natin kanina. Meron yan. So, that's verse 8, ganun katindi ang kinahantungan, ang consequence po ng pagkikiapid. Number 3, sinubok po nila ang Panginoon. Ito po yung mga taong sinasabi nila sa panahon natin sa ngayon, na patuloy po sila sa paggawa ng kasalanan, bagaman sinasabi nila, nasa biyaya naman ako eh. Ito yung mga taong sinusubok nila ang Panginoon. Hindi nila ina-appreciate ang biyayang laan sa kanila ng Panginoon. This time, verse 9 po tayo. Nor let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed by serpents. Nakakalungkot, Number 4, sila po ay naging mareklamo. Wala silang nakitang mabuti sa buhay. Meron ba kayong mga kakilalang ganito? O baka naman tayo po ito, hindi po ito makakabuti sa ating buhay at sa ating kalusugan din. At hindi rin nila nakita ang pagpapala at biyaya na inilalaan sa kanila ng Diyos. Mga kapatid, matuto po tayong maging grateful sa Panginoon.
Makita natin yung bang pagising mo pa lang sa umaga, humihinga ka, hindi ka inuubo, pagising mo meron kang breakfast, o kaya libre ang hangin, nakakadilat ka pa. Ay, magpasalamat na po tayo dahil marami pong tao sa ngayon, hindi nila nararanasan yon. So you have to be grateful. Pero po yung mga kababayan ni Moses sa kanilang panahon ng araw, wala na silang nakitang mabuting bagay. Lahat na lang reklamo, ng reklamo, ng reklamo. This time, verse 10. Tayo still with 1 Corinthians. Nor complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Alam niyo po ba, kapag kayo po ay mahilig magreklamo, ay talagang malapit kayo sa kalaban at pwede kayong wasakin ng kalaban. Remember, sabi ng John 10 verse 10a, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Kapag kayo po ay reklamador sa buhay, at kadalasan mararanasan po ninyo, mapapagnakawan kayo ng kagalakan, mawawalan kayo, mamamatay ang inyong kagalakan sa buhay, at mawawasak ang buhay ninyo. Now, sino po ang lugi dito? Yung mga Israelita. Now, sabi ng mga binasa natin kanina, nagbigay ang Panginoon sa atin mula sa kasaysayan ng mga nakalipas na ito ng admonition. Admonition sa Tagalog ay paalaalang pag-iingat. Binibigyan tayo ng babala, ng paalaala para wag na nating tularan yung mga Israelita na naging pasaway sa ilang sa panahon ni Moses. Na para hindi na po natin maranasan ang buhay na magulo, para hindi na tayo mamroblema pa, hindi na tayo masuong sa mga samot-saring suliranin at mga problema. And then, kaduluduluhan sasabihin mo, o sasabihin natin, sinusubukan lang ako ng Diyos. Hindi po tayo susubukan ng Diyos. Kung bakit ka nasuong sa problema mo, kadalasan kasalanan po natin. Sarili nating maling pagpapasya. 1 Corinthians 10 verse 6, once again, now, these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. So yung word po dito na once again, doon tayo sa, pakita natin ibig sabihin nung Greek word dito na examples. It's tupos in Greek. Pag sinabing tupos, types, resemblance, or specifically sampler. So, mula po sa kasaysayan ng lumipas na ito sa panahon ng mga kababayan ni Moises, sa panahon ni Moises, itong mga taong to na napaibig, nakiapid, naging makamundo, naging mareklamo, wag na daw po natin silang tularan. Nang sa gayon, ay hindi na natin maranasan yung kapahamakan at humantong sa kamatayan na naranasan po nila. Sabi ng Mabuting Balita Biblia, at basahin ko lang po sa inyo sa Tagalog, ng verse 6 ng 1 Corinthians 10. Ang lahat ng mga nangyayari ito ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Amen. And then verse 11, basahin po natin. Now all these things happen to them as examples. Once again, yung examples po dito in Greek ay tupos or types. Kuya, meron ka ba nun? Pakita nga natin. It's a sampler for imitation or instance for warning. And they were written for our admonition upon whom the ends of the ages have come. So ito po ay nananatiling paalaala po sa atin ng Diyos. Para wag na natin gayahin. Wag na natin ulitin. Ako kasi, mabilis akong madala eh. Kapag may nangyari sa akin dating, masama, ayoko na ulitin, ayoko na sasaktan yung katawan ko eh. Now, si Apostol Pablo po ay nagbabala sa mga taga-Korinto sa panahon nila noon at sa atin po mga Kristiyano sa panahon natin ngayon using these verses in 1 Corinthians chapter 10. Now, para matuntun po natin yung verse 30 na parang pakiramdam natin pag binibigay sa atin yung talatang ito na hindi pinapahintulutan ng Diyos ang mga problema na hindi mo kakayanin. Kasi pag binasa mo to sa Tagalog as if ang Diyos ang nagbibigay, hindi po. Para maintindihan natin yung context ng verse 13, basahin natin yung mga talata mula sa verses 1 until 12. At pagtanto natin na nagbigay na po ng paalaala, nag-iwan na po ng admonition, ng mga pagpapaalalang pagmamalasakit sa atin ng Diyos, mula po sa mga kasaysayan, naging hindi kagandahang kasaysayan ng mga Israelitang pasaway sa panahon ni Moises na humantong sa kanilang kapahamakan at kamatayan na nagsilbi po itong mga types, examples o examples para huwag na nating tularan. Para, ba't hindi natin tularan? Para hindi na tayo masuong sa mga problema pa. So, mabuti ba ang Diyos? Yes, because He provided us yung mga kasaysayan na ito at isinulat pa sa Biblia para maging paalaala po sa atin palagi. At nang sa gayon, matuntun po natin ang katotohanan
na kailan naman talaga hindi po pwede magbigay ng problema ang Diyos. Alam niyo, magugulat pa po kayo dito. Kung problema ibibigay sa atin ng Diyos, naku, delikado yun, nakakatakot po ito. Now, bago ko ibigay sa inyo yung mabuting balita, bilang pagtatapos, balikan na po natin yung ating question kanina pa. Kapag nahaharap ka ba sa problema o mga problema, totoo bang sinusubukan ka ng Diyos? Well, napagtanto po natin na hindi pa talaga. Hindi ka pwedeng subukan ng Diyos. Kasi, ba't kanya susubukan? Kilala ka niya eh. Now, narito po, meron akong ibibigay sa inyong tatlong dahilan kung bakit nahaharap po at nasusuong ang tao sa mga problema. Number 1, dahil consequences po ito ng mga maling pagpapasya nating mga tao. Amen. Kung babalikan po natin yung kwento ko kanina na isang newscaster na nag-i-interview sa isang dating aktibong artista. Actually, sikat pa rin naman siya, kilala yung pangalan ng artistang ito. Pero siya po ay merong masiding karamdamang nararanasan sa ngayon. Nung tinanong po siya nung nag-i-interview sa kanya, nung newscaster, sabi sa kanya ay, inabuso ba yung katawan mo nung araw na ikaw ay malakas pa? Well, tahasan po niyang sinabi, oo, inabuso ko yung sarili ko sa pambababae, sa alak, sa droga, dahil marami daw po silang pera nung araw, hindi nila alam kung saan nila ilalagay. Yun po mismo sinabi nung artista. So mismo sa kanya, ay talaga hindi po niya ipinagkaila na yung pera, sobrang kinita niyang pera nung araw, ay nagamit niya at naabuso yung kanyang katawan. At totoo nga. So bakit po nasusuong at naharap ang tao sa problema? Walang kinalaman ng Diyos. At hindi kanya sinusubukan. Ito po ay consequences, gaya po nitong pinag-usapan natin, kung itutuon natin sa kanya, ng kanyang mga maling pagpapasya sa kanyang buhay. Nagpasya siya, nagamitin ang kanyang pera, bumili ng mga droga, ginamit sa pambababae, sa mga masasamang bagay, kaya po naapektuhan ang kanyang kalusugan. Ikalawang dahilan kung bakit naharap at nasusuong ang tao sa mga problema. Number 2, kagagawa ng dyablo. Of course, ang dyablo po ang nasa likod nito. John 10 verse 10. Sabi ng talata, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Ang trabaho po ng dyablo ay magnakaw, pumatay, at manggulo ng buhay. So kagagawa ng dyablo dahil galit siya sa tao. Bakit siya galit sa tao? Dahil galit siya sa tao dahil tayo po nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. At dahil gusto niyang labis sasaktan ng Diyos, kaya sinasaktan niya ang mga minamahal na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at larawan. Sino yon? Tayo po mga tao. So that's number 2. Number 3, na dahilan kung bakit nahaharap at nasusuong ang tao sa problema dahil sa bagsak na kalagayan ng mundong ito dahil na rin sa kagagawan ng iba pang tao. Of course, kaya tayo naranasan natin bagsak na kalagayan ng mundong ito sa pagkakasala ni Adan. Romans chapter 5 verse 12. So ano po yung ating solution? At ito po yung sasagutin na kapag nahaharap ka ba sa mga problema, totoo bang sinusubukan ka ng Diyos? Kapag nahaharap po tayo, ang mga tao sa mga problema, pakatandaan na hindi po tayo sinusubukan ng Diyos, kundi nararanasan lang po natin ang consequences na ating mga maling pagpapasya sa buhay. Kasi, bakit ka bibigyan ng sakit ng Diyos? Para subukan, wala siyang sakit eh. Hindi po siya pwede magbigay nang wala siya. Ang meron po ang Diyos, kagalingan, healing. Amen and amen. Now, ito, samantala, mga kapatid, this is the good news na sinasabi ko kanina. Gusto ko pong iwan sa inyo isang magandang balitang ito. Sakaling nasuong po kayo sa problema na inyong kinasasangkutan at ang may kasalanan o may kagagawan ay tayo rin, alam niyo, ang napakabuti ng Diyos. Ililigtas ka pa niya at hahanap siya mismo gagawa ng paraan for you to escape. Now, basahin natin. Dito na, balikan natin yung kabuuan ng sinasabi ng 1 Corinthians 10:13. Kasi makaraniwan yung middle part lang binibigyan ng pansin na maraming mananampalataya. There hath no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that he may be able to bear it. Wow! So, God is there for you, at siya po ang gagawa ng paraan para kayo po ay makawala sa inyong pagkakasuong na problema. Siya po magbibigay sa atin ng kalayaan. So, napakaganda pong paalala sa atin to habang ating gugunatain ang araw ng kalayaan bukas. So, God will provide a way out as well.
a way of escape. So tingnan po natin, napakabuti ng Diyos. So we can Griego, ang word po na escape is ekbasis, provide an exit or way of escape. Amen. So isipin po natin tayo may kagagawan ng kaguluhan sa ating buhay, problema. Hindi ang Diyos. So tayo nagbigay ng problema sa sarili natin. Now, huwag natin sasabihin ang Diyos ang nagbigay ng problema at sinusubukan tayo. Hindi po. Subukan na ng Diyos, kilala ka na niya eh. Ba't kaya susubukan? Anong mapapala ng Diyos kung susubukan niya tayo? Ang ibibigay niya po sa atin, no condemnation. Wala kang mapapakinggan. Wala kang maririnig sa Kanya, kukondenahin ka. Marahil ang mga tao, asawa mo, mga kapatid mo, kamag-anakan mo, sisisihin ka. Ang sabihin ng tao sa'yo, kita mo na, sinasabi ko sa'yo, tigas ng ulo mo eh. Pero ang Diyos, wala kang maririnig na gano'n, ng mga salita. Ang bibigay po sa iyo ng Diyos, ang gagawin po sa iyo ng Diyos, yung mga masasamang pangyayari, gagamitin niya yan para sa iyong ikabubuti. Romans 8:28. And we know that all things work together for good. Take note, all things, whether good or bad, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Amen. And amen. Napakabuti ng Diyos. Now, before we end, siya nga pala, mga kaibigan, nababasa lamang po natin sa Bible ang sinubukan po ng Panginoong Hesus mismo, ang tao, specifically si Philip, nang sila po ay nasa panahon na kailangan magpakain sa 5,000 na kalalakihan. Hindi pa po kasama dito yung mga bata at mga kababaihan. Na mababasa po natin ito sa John chapter 6, verses 5 to 6. Then Jesus lifted up His eyes and seeing a great multitude coming toward Him, He said to Philip, "Where shall we buy bread, that these may eat?" Verse 6, but this He said to test him dito Philip. For Jesus Himself knew what He would do. So wala po tayong mababasa mula sa kasaysayan ito na binigyan po ng sakit, ng pagsubok, ng karamdaman si Philip. Sinubukan po niya si Philip. Bakit? Gusto lamang po niya malaman kung anong reaction ni Philip at gusto niyang ipakita kay Philip ang kapangyarihan niya bilang Diyos sa kasaysayan ito. So dito po, sa kabila po ng kanyang pagbibigay ng pagsubok kay Philip, nakita po natin, walang mga negatibong susunod na pangyari because alam na po na ating Panginoon, meron na siyang plano kung anong gagawin niya. So minsan tinatanong tayo, sinusubukan tayo ng Diyos sa mga pagkakataon na tayo po'y marahil ay nasusuong sa mga malalaking mga kagulat-gulat na bagay sa mundo. Pero tatanungin ka lang, anong gagawin mo? Pero meron na pong plano ang Panginoong Jesus para sa atin. John 6 verse 6, but this He said to test Philip, for He Himself knew what He would do. Huwag po kayo mag-alala. Alam na po ng Panginoong Jesus ang kanyang plano para sa iyo. Kaya hindi po kayo mapapahamak. Hindi tayo mapapahamak. Amen and amen. So maraming salamat po for joining me tonight. At kaibigan, kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan, at marahil gusto ko muna kausapin ang ating mga bagong kaibigan na nagkaroon ng tinatawag na repentance or metanoia, change of mind, na hindi pa na nagbibigay ng problema ang Diyos bagkus solusyon. Well, kung gusto niyo pong maranasan ang nananaganang solusyon ng Panginoon sa inyong buhay, kailangan po talagang tanggapin niyo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi in Romans 10 verse 9, for if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So I would like to invite you today, pray this prayer with me. Tanggapin po natin ang paanyaya ng Diyos na kilalanin sa ating buhay ang kanyang bugtong na anak bilang ating Panginoon at tagapagligtas at maniwala na siya po inabuhay mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. Pwede po ba yan? Sige po, sabihin niyo po ang panalangin ito, sundan niyo po ito. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking tagapagligtas dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, winakasan na ang aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patotoo na ako ay pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. O Diyos, maraming salamat po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan na kaloob mo sa akin. Amen at amen. Kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito, ay manampalataya po kayo, anak na po kayo ng Diyos. At para naman sa ating mga kaibigan na nagkaroon ng pagbabago ng isipan at napag-alaman po natin na hindi pa na nagbibigay ng problema ang Diyos. At kapag kayo po'y nasusuong sa problema, hindi ka sinusubukan ng Diyos.
Because pangkaraniwan, sa binigay ko po sa inyong 3 dahilan kung bakit napapahamak, nagkakaproblema at nasusuong sa gulo ang ating mga buhay. Pangkaraniwan, dulot ng ating mga maling pagpapasya. Pero wag po kayong matakot. May paraan na po ang Diyos para sa inyo, para kayo po makawala at makalaya sa inyong kinasusuungan na mga problema at suliranin. So I would like to pray for you, kaibigan. Aming Diyos, Ama, maraming salamat po sa kapatid na ito. At ginamit niyo po aming programa para mabuksan ang kanyang isipan na talagang kilalanin niya po kayo bilang kanyang Diyos at Ama na hindi nagbibigay ng problema kasi kailanman hindi po kayo magbibigay ng problema dahil wala po kayo nito. Because sa kabila po ng problemang aming kinasasangkutan na marahil ay bunga na aming mga maling pagpapasya, naroon ka para bigyan kami ng solusyon at palayain mula sa mga gusot na ito na aming kinasasapitan. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. At pinapalaya mo na at malaya ng tuluyan ang aming mga kaluluwa. At magbibigay po ito ng kalusugan sa aming pisikal na katawan, kagalakan sa aming kaluluwa. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, O Diyos. Amen. At amen. Well, kaibigan, it's 26 minutes after 8 na. Medyo late tayo nagsimula kanina pero halos malapit-lapit na tayo sa 1 oras. At hindi natin namamalayan, tayo po ipatapos na. At maraming salamat po for joining me tonight. At sa lahat po ng mga napagpala ay naglalambing po ako. Ipakalat po natin ang mabuting balita. Ipaalam po natin, papayag ba kayo na ibang mananampalataya akala nila na nagbibigay ng problema ang Diyos? Ipakalat po natin yung broadcast natin, pakishare. Nang sa gayon, mas marami po ang mabuksan ng isipan at malaman nila na kailanman hindi po pwedeng magbigay ng problema ang Diyos. At malaman nila na ang binibigay ng Diyos sa tao, solusyon. Amen at amen. So, thank you so much kay Sister S. Larombe Joanne. Sister Joanne, salamat po sa inyong pagsama sa amin tonight. Sister Lonila Bautista Buenafe, Brother Silvian Roland Sedaya Tatel II. Kapatid, tagal ka na namin inaabangan sa church. We hope to see you soon. At thank you kay Brother Willie, Pastor Willie Laigo, Sister Rosemary Casoco. Stay blessed din sa iyo, kapatid. At salamat kay Sister Lilibet Ignacio Cristobal, Brother Fidel Gabiola. Thank you so much po sa inyo. Brother Jason Encarnacion. Binabati natin si Baby Zach, ang future composer at singer. Ganda naman ang rendition niya ng Cruz. Salamat din. Hi kay Ate Nika na may bahay ni Kuya Jason. At binabati rin natin. Maraming salamat po for joining us today. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalayaan, no condemnation. Amen. Salamat po sa paalalang yan mula kay Brother Robert Galon. And binabati natin Sister Josephine Galon. Salamat po for joining us tonight. Sister Ruth Katakutan, salamat din po sa inyong pagsama sa amin. And Sister Maruela Corpus, Brother Ricky Villarasa Losito, of course, Sister Marisa Remo Paganpan, Wen Orecor, sabi niya, Amen. And si Eman, nanonood ngayon. Nanonood si Eman. Eman, we miss you. We hope to see you on Sunday. At makasama ka na namin uli. Kasi may trabaho siya pag Sunday. In all circumstances, sabi pa ni Brother Robert Gallo, always be thankful, always be grateful. Huwag maging reklamador. Amen and amen. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga kaibigan natin kasama tonight, please po pakishare yung ating programa. Yes, always be grateful. Maging mapagpasalamat tayo. At sadyang napakabuti po ng Diyos. So once again, hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos. Hindi kanya sinusubukan. Because siya po ay magbibigay sa atin at nagbibigay sa atin ng solusyon. At mula po sa aming pamilya at dito po sa ating church, ating studio, nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!